Huli nang nalaman ni David na naunahan na siya ni Tanggol na kinamkam ang mga yaman ng mga kabalyero. Samantala, hindi magandang balita ang isinalubong ni Olga sa kanya. Ang siyang dahilan para magbago ang tingin ni David trato sa kanyang nanay. Ipinakita ni Olga kay David ang kuhang video na kalaramon at sabay sabi nangangahulugan umano ang larawang iyon na may relasyon na ang dalawa. Dagdag sinabi ni Olga na hindi malayo at magtagal mabuko na umano sila. Kinabahan man itong si David pero hindi rin niya ito binigyan ng pansin bagamat inuna pa ni David na asikasuhin umano ang pagkamkam sa yaman ng mga kabalyero at hinayaan niya si Olga na solusyonan ang kanilang problema. Samantala sa kabilang banda, nagtungo kaagad ang grupo ni Tanggol kasama na itong si Madonna sa opisina ni Attorney Vera. Si Madonna naman ang tumatayong sandata ni Tanggol para mapaniwala nila itong si Attorney Vera na si Tanggol ay kamag-anak ng mga kabalyero. Upang sa ganon ay hindi umano magkaproblema sila Tanggol, legal umanong ipangalan ni Attorney Vera sa pangalan ni Tanggol ang lahat ng mga ari-arian ng mga kabalyero. Pinalabas nila Madonna na hinabilin umano sa kanya ni Facundo na ibigay umano kay Tanggol ang lahat ng mga ari-arian nito. May pag-alinlangan naman itong si Attorney Vera dahil hindi umano niya kilala itong kasama ni Madonna. Ngunit depensa ni Madonna, si Tanggol umano ang kanyang kasama ngayon ang may mas karapatan umano na kamkamin ang yaman ng mga kabalyero dahil ito lamang umano ang tanging nag-iisang natira sa mga kabalyero, ang pamangkin umano ni Don Facundo. Bagay naman na napaniwala din nila itong si Attorney Vera. Sa araw na iyon at oras mismo, pinaayos ni Madonna kay Attorney Vera ang lahat ng mga dokumentong magpapatunay na si Tanggol na nga ang bagong may-ari ng mga kayamanan ng mga kabalyero. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe.